Kaya ng Estados Unidos ipagtanggol ang sarili laban sa halos lahat. Pero paano kung bawat estado ay magkanya-kanya? Narito ang mga estadong mahusay lumaban sa pananakop at isa na mahirap pabagsakin. Pero bago yun, may dalawang estado na madaling bumagsak. Bilang 12 Delaware. Pangunahing problema ng Delaware ay ang laki nito. Halos 2,500 square miles lang. Kaya ito ang pangalawa sa pinakamaliit na estado sa bansa. Sa pinakamalapad, 35 milya lang ang lapad ng estado, kaya kayang tawirin ito ng mekanisadong puwersa sa ilang oras. Pinapalala pa ito ng heograpiya. Ang Delaware ay isa sa pinakapatag na rehiyon sa Hilagang Amerika. Walang bulubundukin, makakapal na kagubatan, latian at halos walang natural na choke point. Isa itong parang paanyaya para sa isang sumasalakay na hukbo. Mahigit 1 milyon lang ang populasyon ng Delaware, isa sa pinakamababang sa United States, kaya kakaunti lang ang pwedeng gamitin para sa depensa. Halos walang sariling lakas militar ang Delaware at wala itong malalaking aktibong base ng United States Army, Navy o Marine Corps. Hindi mapapansin ng Delaware ang pananakop at hindi rin maganda ang susunod na estado, Rhode Island, number 11. May problema rin sa laki ang Rhode Island na sumasaklaw lamang ng humigit kumulang 1,200 square miles mula hangganan hanggang hangganan. Kayang tawirin ng isang sumasalakay na puwersa ang buong estado sa loob lang ng isang araw. May mahabang baybayin ang estado na nililiko-liko ng Narragansett Bay, isa sa pinakamalaking likas na daungan sa silangang baybayin. Dati, mahalaga sa ekonomiya ang heograpiyang iyon, pero sa labanan, ito ay malaking kahinaan. Ang Look ay lumilikha ng 2 dosenang lugar para sa amphibious landing at ang mga nakapaligid na mabababang baybaying lupa ay kakaunti lang ang likas na hadlang. Kapag nagsimula ng magliparan ang mga bala, kakaunti lang ang maiaambag ng Rhode Island sa labanan. Pero mula rito, nagbabago na ang sitwasyon. Ang bilang 10, Pennsylvania, ang nagsisilbing palatandaan ng pagbabago. Hindi lang ito imposibleng sakupin, mahirap ding kontrolin. Pinakamalaking lakas ng estado, ang sentrong lokasyon at malaking infrastruktura. Hinubog ng Appalachian Mountains ang karamihan ng estado, kasama ang mga bundok at lambak na humuhubog sa galaw ng tao sa mga tiyak na ruta. Ang mga bundok at makikitid na lambak ng ilog ay nagsisilbing natural na depensa, choke point at ambush area. Ang populasyon ang nagpapakakaiba sa Pennsylvania sa iba. Dahil sa 13 milyong mamamayan, malaki ang lakas tao nito. Malalaking lungsod tulad ng Philadelphia at Pittsburgh ang nagsisilbing sentro ng industriya at transportasyon. At mayroon ding 2 dosenang mga mid-sized na lungsod at bayan na pumupuno sa loob ng estado. Ang Pennsylvania ay higit pa sa inaasahan pagdating sa antas ng estado. Ang pangunahing premyo ay ang Fort Indiantown Gap, isa sa pinakamalaking sentro ng pagsasanay ng National Guard sa United States na tumutulong sa mahigit 100,000 sundalo taon-taon. Ginawang sentro ng mobilisasyon at operasyon ang Pennsylvania. Samantalang may mga estadong hindi kailangan ng malalaking base dahil ang kanilang depensa ay nakabaon na. Namumukod tangi ang Colorado bilang estado na may kalamangan sa tagapagtanggol dahil sa lupain at infrastruktura. Nangingibabaw sa kanluran at gitna ng estado ang Rocky Mountains. Maraming bahagi ng Colorado ay higit 5,000 talampakan ang taas at may 50 tuktok na lampas, 14,000 talampakan. Ang mabundok na loob ng estado ay lubos na nagpapahirap sa malakihang paggalaw ng anumang kalabang puwersa. Ang Colorado Springs ay may mahahalagang command control at early warning infrastructure ng Estados Unidos. Ang Peterson Space Force Base ay sumusuporta sa mahahalagang misyon at ang Cheyenne Mountain Complex ay isa sa pinakakilalang matibay na pasilidad militar sa mundo. Naroon ang Fort Carson Army Base at United States Air Force Academy, kaya may ground at air forces ang Colorado na magagamit. Ang lokasyon ng Colorado ay nagdadagdag depensa dahil wala itong baybayin at malayo sa pasukan. Ang sumasalakay na puwersa ay kailangang lumaban sa loob ng bansa at dumaan sa magagaspang na lupain bago marating ang mahalagang lugar. Kapag pinagsama ang matibay na presensya ng National Guard at ang populasyong sanay sa mataas na lugar, nagbibigay ang Colorado ng oras, espasyo at mga kalamangan sa mga tagapagtanggol na mahirap mapantayan ng mga umaatake. Kung akala mo matindi ang Colorado, sa katabing estado, tao ang unang depensa. Numero 8. Ang Bagong York na may 11.5 milyong populasyon ang ika-4 na pinakamataong estado sa Estados Unidos. Ang dami ng tao na yan ay direktang nangangahulugan ng lakas tao, kakayahan sa lohistika at potensyal sa paglaban.
na may saysay kung nakilala mo na ang isang taga Bagong York. Pinagsasama ng heograpiya ng Bagong York ang mga pangunahing daungan, ilog at mabatong lupain. Ang Ilog Hudson ay natural na hilaga timog na daanan na mahalaga sa estratehiya at madaling ipagtanggol. Samantala, ang mga rehiyon tulad ng Appalachian Highland at Adirondack Mountains ay humahadlang sa paggalaw at lumilikha ng mga panloob na lugar na madaling ipagtanggol. Malayo sa baybayin, may malalakas na puwersa ang Bagong York na agad tumutugon. Ang Fort Drum ay tahanan ng ika-10 Mountain Division, isa sa pinakamay karanasan at mabilis ipadala na light infantry ng United States Army. Sanay sa lamig at magagaspang na lugar, ang dibisyong ito ay ginawa para sa mga kondisyon ng Hilaga at Bagong York. Pero ang totoong bangungot ng depensa ng Bagong York ay ang urbanong lugar para sa mananakop. Ang lungsod ng Bagong York ay may 300 milya kwadrado ng masisikip na urbanong lugar, subway, lagusan, tulay, gusali at ilalim ng lupa na infrastruktura. Ang mga urbanong lugar tulad nito ay pabor sa mga nagtatanggol at kahit kaunting populasyon lang ang lumaban sa ganitong kalaking lungsod, kayang pigilan ang mga sumasakop. Nagiging choke point ang bawat blok, kuta ang bawat gusali, at kahinaan ang bawat daanan para sa mananakop. Kung mahirap sakupin ang New York, mas mahirap pa ang susunod na estado, lalo na't may mga buwaya. Numero 7, Florida. Madali lang sa mapa, pero bangungot sa mga mananakop. Unang hamon ang matinding pagkakalantad. Mahigit 1,300 milya ang baybayin ng Florida na napapalibutan ng karagatang Atlantiko at Golpo ng Amerika, dating Golpo ng Mexico. Maraming posibleng lapagan na hindi kayang sabay-sabay protektahan, pero mahirap din kontrolin ng mga umaatake matapos silang makalapag. Ang Sunshine State ay tirahan ng 22 milyong tao, kabilang ang mga lalaking taga-Florida na laging handa. Isa ang Florida sa may pinakamaraming sibilyang may baril sa United States na may milyon-milyong pribadong armas. Bagamat hindi nito napapalitan ang organisadong puwersa militar, malaki ang nababawas nito sa posibilidad ng pananakop at pagpapaamo, lalo na sa mga malalawak na suburban area. Ang Florida ay may MacDill Air Force Base sa Tampa, mahalagang estratehikong base ng United States. Dito ang punong tanggapan ng United States Central Command at United States Special Operations Command, pati mga pangunahing unit ng aerial, refueling at airlift. Ginagawang mahalagang sentro ng lohistika, utos at koordinasyon ang MacDill, kaya't ito ay mataas ang seguridad at halaga. Dagdag pa, naroon ang mahirap pasukin na Everglades. May 1.5 milyong ektaryang latian, wetlands at sawgrass marshes na nagdulot ng bangungot sa mga mananakop. Kakaunti ang kalsada, mahina ang visibility, at kalaban pa ang paligid. May panganib din ng pag-atake ng buwaya. Sa puntong ito, mahirap pa ang pananakop pero pagkatapos, nagiging estratehikong pabayana. Bilang 6 estado ng Washington, ang baybayin ng Washington sa karagatang Pasipiko ay nagsisilbing natural na harang at ang Puget Sound ay nagbibigay ng depensibong pandagat na kapaligiran. Ang sinumang mananakop na maglanding sa baybayin ay haharap agad sa makikitid na daanan at panganib, kaya hindi posible ang biglaang pag-atake. Sa aspeto ng estratehiya, matatagpuan sa Washington ang Joint Base Lewis McChord, isa sa pinakamalaking pasilidad militar sa United States. Ang Joint Base Lewis McChord ay tirahan ng libu-libong Army at Air Force personnel. May malawak na training areas, airlift capability, at mabilis mag-deploy na unit. Kaya't mahalaga ito sa panrehiyong depensa. Mahirap lakbayin ang Washington dahil sa mga bulubundukin ng Cascade at Olympic na nagsisilbing likas na depensa. Pinagsama pa ang malaking presensya ng National Guard ng Estado at ang access sa airlift at lohistika sa pamamagitan ng Joint Base Lewis McChord. Ang mga geographical na katangian ay nagpapadagdag ng problema sa sinumang mananakop, kaya dito nagtatapos ang teoretikal na listahan. Numero 5. Sa puntong ito sa Virginia, hindi na lupa ang dahilan ng pananakop kundi konsentrasyon na ang mahalaga. Geographical, may sunod-sunod na depensibong lupain ang estado. Sa silangan ay may komplikadong baybayin ng Atlantiko na may estuaryo, Luk, Ilog at Tangway. Sa bansa, ang lupa ay tumataas papuntang Blue Ridge at Appalachian, kung saan ang bundok, kagubatan at lambak ay nagsisilbing likas na depensa. Ang presensya ng militar sa Virginia ay isa sa pinakamalaki sa bansa. Ang estado ay tahanan ng Naval Station Norfolk, ang pinakamalaking base ng hukbong dagat sa buong mundo. Malalapit ang Langley Air Force Base, Marine Corps Base Quantico, Fort Belvoir, at Fort Gregg Adams na tahanan ng Army, Air Force at Marine Corps. Swerte ka kung madaling magtagumpay dito.
Ang Virginia ay malakas sa maliit na lugar, pero ang kasunod na estado ay ikinakalat ang lakas sa buong kontinente. Numero 4, ang California ay kabilang sa mga pinakamahirap sakuping estado dahil pinagsasama nito ang napakalaking populasyon, estratehikong infrastruktura ng militar at komplikadong lupain. Ang estado ay tahanan ng humigit kumulang 40 milyong tao, kaya ito ang may pinakamaraming populasyon sa Estados Unidos. Nagbibigay ito ng maraming posibleng tagapagtanggol mula sa militar at sibilyang kayang sumuporta sa paglaban o pag-aaklas. Geographical, may likas na depensa ang California. May mahigit 800 milyang baybayin ang estado sa Karagatang Pasipiko at mga pangunahing daungan tulad ng San Diego, Los Angeles at Oakland. Mahalaga ito sa depensa, mabilis na supply at pagpapakita ng lakas sa baybayin. Sa loob ng bansa, ang bulubundukin ng Sierra Nevada at maraming lambak ay bumubuo ng mga likas na depensibong daanan. Ang infrastruktura militar ng California ay kapwa kahanga-hanga. Matatagpuan sa estado ang Naval Base San Diego, ang pinakamalaking base ng hukbong dagat sa kanlurang baybayin. Kasama rito ang Campo Pendleton ng Marine Corps, Edwards Air Force Base para sa pagsubok at pagsasanay, at National Training Center sa Fort Irwin, isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na hukbong pasilidad sa bansa. Ang mga base na ito ay sumusuporta sa libu-libong tropa, sasakyang panghimpapawid, unit ng armor at malawak na pagsasanay. Nagbibigay ang teknolohiya, enerhiya at pagmamanupaktura ng kakayahan sa pagpapatuloy ng laban, pag-aayos ng infrastruktura at pag-uugnay ng depensa. Dahil sa bundok, disyerto at depensang baybayin, halos imposibleng masakop at kontrolin ng buo ang California kahit matagal ang presyon. Ang susunod na estado ay ginagawa ang digmaan na labanan ng distansya at tibay. Numero 3, Texas. Mas malaki ang lahat sa Texas, kaya nagiging problema ito sa mga mananakop. May sukat na 268,000 milya kwadrado, ito ang pangalawang pinakamalaking estado sa United States, mas malaki pa kaysa Pransya. Dahil sa laki nito, nagkakaroon ng matibay na depensa ang mga tagapagtanggol. Kaya mahirap sakupin agad ng mga mananakop ang buong estado. Dagdagan pa ng populasyon na mahigit 30 milyong tao, nagbibigay rin ang Texas ng napakalaking bilang ng tao para sa parehong organisadong unit ng militar at mga lokal na pagsisikap ng paglaban. Malakas din ang militarisasyon sa Texas, na may mga pangunahing base tulad ng Fort Hood, Joint Base San Antonio at Fort Bliss. Sentro ang mga base para sa pagpapadala ng tropa, lohistika at operasyon ng labanan na nagbibigay sa Texas ng kakayahang ipagtanggol ang sarili, magsagawa ng kontra-atake at panatilihin ang mga operasyon sa loob ng teritoryo nito. Ang interstate highway, riles ng tren at infrastruktura ng enerhiya ng Texas ay nagbibigay ng matibay na lohistikal na kakayahan, kaya mabilis mailipat ng mga tagapagtanggol ang tropa, kagamitan at supply kahit malayo. Nang mawala na ang isyu sa lupa sa pananakop ng Texas. Numero 2, Hawaii. Matatagpuan mga 2,400 milya mula sa mainland ng United States, ang Hawaii ay ganap na nakahiwalay sa gitna ng Karagatang Pasipiko. Kahit anong pananakop ay mangangailangan ng malaking sea lift o airlift na magdudulot ng problema sa lohistika. Madaling maapektuhan ang supply line at ang kaunting abala ay pwedeng magdulot ng kapahamakan sa puwersang mananakop. May kalamangan ang mga nagtatanggol dahil sa heograpiya ng estado. Ang Hawaii ay arkipelagong may matatarik na bulkanikong lupa, matataas na bangin at kakaunting dalampasigan para sa amphibious landing. Ang urban na lugar ay magkakatabi at limitado, habang ang panloob ay mabundok at puno ng makapal na tropikal na halaman. Perpekto para sa anumang kontra-insurhensya. Ang mga puwersa ng kalaban na susubukang sakupin ang mga isla ay mapipilitang dumaan sa makikitid na dalampasigan, kaya't magiging madali silang tamaan ng depensibong putok, mga kontra-atake at pagkapinsala. Matatag ang infrastrukturang militar sa Hawaii. Sa Oahu, ang Pearl Harbor ang punong himpilan ng United States Pacific Fleet, katabi ng Joint Base Pearl Harbor. Ang HICAM ay pinagsasama ang lakas ng himpapawid at dagat na nagbibigay ng kakayahan para sa depensa at mabilis na pagtugon. Ang mga base na ito ay nagsisilbi ring mahalagang mga sentro ng lohistika na nagpapahintulot sa mga tagapagtanggol na mabilis na mapalakas ang mga posisyon at masuplayan ang mga unit. Ang matibay at mahusay na konektadong yaman ng militar ay nagsisiguro na ang sinumang mananakop ay agad nahaharap sa handang tagapagtanggol. Ngayon nasa estado na tayo na sumisira sa bawat pananakop. Modelo 1. Alaska, nasa tuktok ng listahan ang Alaska, na kilala sa lawak, matinding kalupaan at pag-iisa.
May lawak itong 586,000 milya kwadrado, mas malaki sa Texas at California. Ang hilaga at loob nito ay dominado ng Arctic at Subarctic na kapaligiran gaya ng bulubundukin, glacier, tundra at makakapal na kagubatan. Matindi ang kondisyon tuwing taglamig, kaya nagiging hadlang ito sa sinumang mananakop. Mahalaga rin ang kapal ng populasyon. May tinatayang 740,000 tao sa Alaska, kaya't 1.2 katao lang kada milya kwadrado, isa sa pinakamababa sa United States. Ang kaunting populasyon ay hindi sapat para suportahan ng mananakop ang lohistika o okupasyon gamit ang lokal na yaman. Kakaunti ang mga kalsada, lalo na sa labas ng urbanong sentro, at karamihan ng estado ay naaabot lang sa himpapawid o dagat. Mahaba at mahina ang mga linya ng supply. Lalo pang pinapalala ng baybayin ang anumang posibleng pananakop. Ang Alaska ay may mahigit 6,600 milya ng baybayin sa pangunahing lupain, na nagdudulot ng napakaraming posibleng lugar ng paglapag na kailangang bantayan o depensahan. Ang mabatong lupain at baybayin ay nagsisilbing likas na depensa at nagbibigay ng lugar para sa ambush, gerilya o kontra-atake ng mga tagapagtanggol. Ang Alaska ay mahalaga sa depensa dahil sa mga base militar tulad ng Joint Base Elmendorf-Richardson at Elson Air Force Base na nagbibigay suporta, depensa sa himpapawid, mabilisang pag-deploy at operasyon sa arktikong kondisyon. Samantala, ang network ng early warning radar ay nagsisiguro ng malawakang pagmamanman sa hilagang daanan. Ang mga pasilidad at bihasang tauhan ay nagsisiguro na ang sinumang mananakop ay haharap sa handang tagapagtanggol na pabor sa lokal na puwersa. Panoorin kung paano ipagtanggol ng United States ang bayan laban sa pananakop o alamin ang mga bansang madaling sakupin.